Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 42. Lumang Tipan, Exodus Siyam, Exodus 10. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka kay Paraon at sabihin sa kanya, ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, hayaang umalis ang aking bayan, para sila ay sumamba sa akin. Pero kung ikaw ay tatanggi na paalisan sila, kung patuloy mo silang panatilihin, pagkatapos ang kamay ni Yahweh ay nasa inyong mga baka na nasa bukirin at sa mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga kawan at mga tupa at magdudulot ito ng isang matinding sakit. Ituturing ni Yahweh na magkaiba ang mga baka ng mga Israelita at ang mga baka ng taga-Ehipto, walang hayop na pag-aari ng mga Israelita ang mamamatay. Nagtakda si Yahweh ng isang panahon, kanyang sinabi, gagawin ko bukas ang bagay na ito sa lupain. Ito ang ginawa ni Yahweh sa sumunod na araw, namatay ang lahat ng mga baka sa Ehipto. Pero wala ni isa sa mga hayop ng mga Israelita ang namatay, wala ni isang hayop. Nagsaliksik si Paraon, at nakita, wala ni isang hayop ng mga Israelita ang namatay. Pero matigas ang kanyang puso, kaya hindi niya hinayaang umalis ang bayan. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises at kay Aaron, kumuha kayo ng ilang dakot ng mga abo mula sa isang hurno. Ikaw, Moises, dapat mong ihagis ang mga abo sa hangin habang nanunood si Paraon. Magiging pinong alikabok na kakalat sa buong lupain ng Ehipto. Magdudulot ng mga pigsa at pamamaga na siyang kakalat sa mga tao at mga hayop sa buong lupain ng Ehipto. Kaya kumuha si Moises at Aaron ng mga abo na mula sa isang hurno at tumayo sa harapan ni Paraon. Pagkatapos, inihagis ni Moises ang mga abo sa hangin. Nagdulot ang mga abo ng pigsa at pamamaga na siyang kumalat sa mga tao at mga hayop. Hindi mapigilan ng mga salamangkero si Moises dahil sa mga pigsa, dahil nagkaroon din sila ng mga pigsa maging ang lahat ng ibang mga taga-Ehipto. Pinatigas ni Yahweh ang puso ni Paraon, kaya hindi nakinig si Paraon kina Moises at Aaron. Ito mismo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na gagawin ng Paraon. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, gumising ka ng maaga, tumayo ka sa harapan ni Paraon, at sabihin sa kanya, na si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, sinasabi ito, hayaan mong umalis ang aking bayan para maaari silang sumamba sa akin. Sa oras na ito ipapadala ko ang lahat ng mga salot sa iyo mismo, sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan. Gagawin ko ito para malaman mo na walang sino man ang katulad ko dito sa buong mundo. Sa ngayon maaari kong iunat ang aking kamay at lusubin ka at ang iyong bayan ng sakit, at kayo ay lipulin mula sa lupain. Pero sa ganitong kadahilanan hinayaan ko kayong makaligtas para maipakita ang aking kapangyarihan, nang sa ganoon maipahayag ko sa lahat ng panig ng mundo ang aking pangalan. Patuloy mong itinataas ang iyong sarili laban sa aking bayan sa pamamagitan ng hindi mo pagpayag na paalisin sila. Makinig, bukas sa ganito ring oras magdadala ako ng isang napakalakas na yulang may yelo, pangyayari na hindi pa nakikita sa Ehipto mula sa unang araw nito hanggang ngayon. Kaya ngayon, magpadala ka ng mga lalaki at ipunin sa ligtas na lugar ang iyong mga baka at ang lahat ng mayroon ka sa iyong bukid sa ligtas na lugar. Ang bawat tao at hayop na nasa bukid at hindi dinala sa bahay, babagsak sa kanila ang yulang may yelo, at mamamatay sila. Pagkatapos ang mga lingkod ni Paraon na naniwala sa mensahe ni Yahweh, ay nagmadali na dalhin ang kanilang mga alipin at mga baka sa kanilang mga bahay. Pero ang mga hindi magseryoso ng mensahe ni Yahweh ay iiwan ang kanilang mga alipin at mga baka sa mga bukid. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mo ang iyong kamay patungo sa kalangitan para magkaroon ng yulang may yelo sa lahat ng lupain ng Ehipto, sa bayan, sa mga hayop at sa lahat ng mga halaman sa mga bukid sa buong lupain ng Ehipto. Iniunat ni Moises ang kanyang tungkod patungo sa kalangitan, at nagpadala si Yahweh ng kulog, yulang may yelo at kidlat sa lupa. Pinaulanan din niya ng yelo ang lupain ng Ehipto. Kaya nagkaroon ng ulan at kidlat na may kasamang yelong ulan, napakalubha, bagay na hindi pa nangyayari sa buong lupain ng Ehipto mula nang ito ay maging isang bansa. Sa buong lupain ng Ehipto,
tumama ang yulang ay yelo sa lahat ng bagay na nasa mga bukid, sa kapwa mga tao at mga hayop. Tumama ito sa bawat halaman na nasa mga bukid at sinira ang bawat punong kahoy. Doon lamang sa lupain ng Gosen, kung saan nakatira ang mga Israelita, hindi umulan ng yelo. Pagkatapos nagpadala ang paraon ng mga tao para ipatawag sina Moises at Aaron. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako sa oras na ito. Si Yahweh ay matuwid at ako at ang aking bayan ay masasama. Magdasal kayo kay Yahweh, dahil ang napakalakas na mga kidlat at yulang may yelo ay sobra na. Papaalisin ko na kayo at hindi na kayo titira dito. Sinabi ni Moises sa kanya, sa oras na umalis ako sa lungsod, ay lalatag ko ang aking mga kamay kay Yahweh. Titigil na ang kulog at wala nang anumang yulang may yelo. Sa ganitong paraan malalaman mo na pag-aari ni Yahweh ang mundo. Pero para sa iyo at sa iyong mga lingkod, alam ko na hindi nyo talaga ginagalang si Yahweh na Diyos. Ngayon ang mga lino at sebada ay nasira, dahil ang uhay magulang na sa tangkay at namumulaklak na ang lino. Pero ang trigo at ang especially elta ay hindi nasalanta dahil huli itong tumubo. Nang umalis si Moises kay Paraon at sa lungsod, inilatag niya ang kanyang mga kamay kay Yahweh, tumigil ang kulog at yulang may yelo, at ang ulan ay hindi na bumuhos pa. Nang nakita ni Paraon na ang ulan, ang yulang may yelo at kulog ay hamupa na, muling nagkasala siya at pinatigas ang kanyang puso, kasama ang kanyang mga lingkod. Pinatigas ang puso ni Paraon, kaya hindi niya pinayagang umalis ang bayan ng Israel. Ito ang paraan na sinabi ni Yahweh kay Moises na ito ang gagawin ni Paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, puntahan mo ang Paraon, dahil pinatigas ko ang kanyang puso at ang mga puso ng kanyang mga lingkod. Ginawa ko ito para maipakita ang mga palatandaan ng aking kapangyarihan sa kanila. Ginawa ko rin ito para maikwento mo sa iyong mga anak at mga apo ang mga bagay na ginawa ko, kung paano ko pinagmalupitan ang Ehipto, at kung paano ko binigay ang iba't ibang mga palatandaan ng aking kapangyarihan sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman mo na ako si Yahweh. Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Paraon at sinabi sa kanya, sinabi ito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan mo tatanggihan ang pagpapakumbaba ng iyong sarili sa aking harapan? Hayaan mo nang umalis ang aking bayan para sumamba sila sa akin. Pero kung tatanggihan mo na paalisan ang aking bayan, makinig ka, bukas magpapadala ako ng mga balang sa iyong lupain. Tatakpan nila ang ibabaw ng lupain nang wala ni isang makakakita ng lupa. Kakainin nila ang mga tira ng anumang nakaligtas mula sa yulang may yelo. Kakainin din nila ang bawat puno na tumutubo para sa inyo sa mga bukid. Pupunuin nila ang inyong mga tahanan, iyong lahat ng mga lingkod, at lahat ng mga taga-Ehipto, bagay na hindi pa kailanman nakita ng iyong ama maging ng iyong lolo, hindi pa kailanman nasaksihan mula noong araw na nasa mundo na sila hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos umalis si Moises at lumabas mula sa harap ni Paraon. Sinabi ng mga lingkod ni Paraon sa kanya, gaano ba katagal na magiging pahamak ang taong ito sa atin? Hayaan mo nang umalis ang mga Israelita para makasamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Hindi mo pa ba napagtanto na wasak na ang Ehipto? Muling dinala sina Moises at Aaron sa Paraon, na siyang nagsabi sa kanila, sige, sambahin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Pero anong klaseng mga tao ba ang aalis? Sinabi ni Moises, aalis kami na kasama ang aming mga kabataan at ang aming mga matatanda, kasama ang aming mga anak na lalaki at mga anak na babae. Dadalhin din namin ang mga kawan at mga baka, dahil kailangan naming magdiwang para kay Yahweh. Sinabi ng Paraon sa kanila, naway samahan nga kayo ni Yahweh, kung sakali na paaalisin ko kayo at ang inyong maliliit na mga bata. Tingnan nyo, may sakasamaan kayong iniisip. Hindi, lumakad kayo, ang mga lalaki lamang na nasa inyo at sambahin si Yahweh, dahil iyan ang gusto ninyo. Pagkatapos pinaalis sina Moises at Aaron sa harapan ni Paraon. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mo ang iyong mga kamay at ituon sa buong lupain ng Ehipto, at sa mga balang para lusubin nila ang lupain ng Ehipto at kainin ang bawat tanim na naroroon, lahat ng mga natira mula sa yulang may yelo.
Iniunat ni Moises ng kanyang tungkod sa buong lupain ng Ehipto, at nagdala si Yahweh ng silangang hangin sa lupain sa buong araw na iyon at sa buong gabi. Kinaumagahan, nagdala ang silangang hangin ng mga balang. Pumunta ang mga balang sa buong lupain ng Ehipto at pinugaran ang lahat ng bahagi nito. Napakaraming mga balang na kailanman ay hindi pa nakarating sa lupain at hindi na mauulit pa. Tinakpan nila ang ibabaw ng buong lupain sa gayon nagdilim ito. Kinain nila ang bawat halaman na nasa lupain at ang lahat ng bunga ng mga punong kahoy na natira ng yulang may yelo. Walang natirang buhay na berdeng halaman o anumang punong kahoy o halaman sa mga bukid sa lahat ng lupain ng Ehipto. Pagkatapos mabilis na pinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at sinabing, "Nagkasala ako laban kay Yahweh na inyong Diyos at laban sa inyo. Kaya ngayon, patawarin ninyo ako sa aking kasalanan sa oras na ito, at ay dalangin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na kanyang alisin ang kamatayang ito mula sa akin." Kaya lumabas si Moises mula sa harap ng paraon at nanalangin kay Yahweh. Dinala ni Yahweh ang napakalakas na kanlurang hangin na dumampot sa mga balang at itinangay sila patungo sa dagat ng mga tambo. Wala ni isang balang ang natira sa buong lupain ng Ehipto. Pero pinatigas ni Yahweh ang puso ni Paraon, at hindi pinaalis ni Paraon ang mga Israelita. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay patungo sa kalangitan, para magkaroon ng kadiliman sa buong lupain ng Ehipto, kadiliman na maaaring madama." Iniunat ni Moises ang kanyang kamay patungo sa kalangitan at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto sa loob ng 3 araw. Wala ni isang nakakakita ng sinuman, wala ni isang lumisan sa kanilang mga tirahan sa loob ng 3 araw. Pero, mayroong ilaw ang lahat ng mga Israelita, sa lugar kung saan sila nakatira. Pinatawag ng paraon si Moises at sinabing, "Lumakad kayo at sambahin si Yahweh. Maaari na ring sumama sa inyo maging ang inyong mga pamilya, pero dapat maiwan ang inyong mga kawan at mga grupo ng mga hayop." Pero sinabi ni Moises, "Kailangan mo rin magbigay ng mga hayop para sa mga alay at sunog na mga handog para may handog namin kay Yahweh na aming Diyos. Kailangan din naming isama ang aming mga baka, wala ni isang paa nila ang maiiwan, dahil kailangan namin silang dalhin para sa pagsamba kay Yahweh na aming Diyos. Dahil hindi namin alam kung ano ang aming kakailanganin sa pagsamba kay Yahweh hanggang sa makarating kami roon." Pero pinatigas ni Yahweh ang puso ng paraon at hindi niya sila hinayaang umalis. Sinabi ng paraon kay Moises, "Lumayo kayo sa akin. Mag-ingat sa isang bagay, nang hindi mo na ako muling makita, dahil sa araw na makita mo ang aking mukha, mamamatay ka." Sinabi ni Moises, "Ikaw na mismo ang nagsalita. Hindi ko na muling makikita ang iyong mukha." Bagong tipan. Matthew 26:69 hanggang 75. Matthew 27:1-10. Ngayon si Pedro ay nakaupo sa labas ng patio at isang utosang babae ang lumapit sa kanya at sinabi, "Kasama ka din ni Jesus na taga Galilea." Ngunit ikinila niya ito sa harap nilang lahat, na sinasabi, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Ngayon si Pedro ay nakaupo sa labas ng patio at isang utosang babae ang lumapit sa kanya at sinabi, "Kasama ka din ni Jesus na taga Galilea." Ngunit ikinila niya ito sa harap nilang lahat, na sinasabi, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Nang siya ay lumabas sa isang tarangkahan, isa pang utosang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga nandoon, "Ang taong ito ay kasama din ni Jesus na taga Nazare." At muli niyang ikinila na may sumpa, "Hindi ko kilala ang lalaking iyan." At pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit kay Pedro ang mga nakatayo doon at sinabi, "Tiyak na ikaw rin ay isa sa kanila, sapagkat halatang halata ka sa iyong pananalita." Pagkatapos nito, nagsimula siyang magsalita ng masama at nanumpang, "Hindi ko kilala ang lalaking iyan," at agad-agad tumilaw kang tandang. At naalala ni Pedro ang mga salitang sinabi ni Jesus na, "Bago tumilaw kang tandang ikakaila mo ako nga 3 beses." At siya'y lumabas at labis na umiyak. Ngayon, nang dumating na ang umaga,
ang lahat ng mga punong pari at mga nakatatanda ng mga tao ay nagsabuatan laban kay Jesus upang siya ay patayin. Siya ay ginapos nila at dinala palabas at ibinigay kay Pilato na gobernador. Pagkatapos ng si Judas na nagkanulo sa kanya ay nakitang nahatulan si Jesus, siya ay nagsisisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at mga nakatatanda, at sinabi, "Ako ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Ngunit sinabi nila, "Ano ba sa amin iyon? Tingnan mo yan sa iyong sarili." At kanyang itinapon pababa ang 30 piraso ng pilak sa templo, at umalis, at pumunta sa labas at siya ay nagbigti. At kinuha ng mga punong pari ang 30 piraso ng pilak at sinabi, labag sa kautusan na ilagay ito sa kaba ng yaman, sapagkat ito ay kabayaran ng dugo. Sama-sama nilang pinag-usapan ang bagay na ito at ang salapi ay ipinambili ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. At dahil dito ang bukid na iyon ay tinawag na, ang bukid ng dugo, magpahanggang ngayon. At ang sinabi ni Jeremias na propeta ay natupad, na nagsasabi, kinuha nila ang 30 piraso ng pilak, ang halaga na inilaan sa kanya ng mga tao ng Israel, at ibinigay nila ito para sa bukid ng magpapalayok, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Mga awit, Psalm 20 is the 1-9. Nawa ay tulungan ka ni Yahweh sa araw ng kaguluhan, nawa ang pangalan ng Diyos ni Jacob ang manggalaga sa iyo at magpadala ng tulong mula sa banal na lugar para magtaguyod sa iyo sa Sayon. Nawa maalala niya ang lahat ng iyong mga alay at tanggapin ang iyong sinunog na handog. Sala nawa ay ipagkaloob niya sa iyo ang hinahangad ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong mga plano. Pagkatapos magagalak kami sa iyong tagumpay, at sa pangalan ng ating Diyos, itataas namin ang mga bandila. Nawa ay ipagkaloob ni Yahweh ang lahat ng iyong kahilingan. Ngayon alam ko na ililigtas ni Yahweh ang kanyang hinirang, sasagutin siya mula sa kanyang banal na kalangitan na may lakas ng kanyang kanang kamay na maaari siyang sagipin. Nagtitiwala ang ilan sa mga kalesang pandigma at ang iba ay sa mga kabayo. Pero ang tinatawagan namin ay si Yahweh na aming Diyos. Sila ay ibababa at ibabagsak, pero tayo ay babangon at tatayong matuwid. Yahweh, sagipin mo ang hari, tulungan mo kami kapag kami ay nananawagan. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong mga batas na nagtuturo sa amin na mamuhay ng maayos kasama ang iba at parangalan ka sa lahat ng aming pakikisalamuha. Habang nakikita namin si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig at ang pagsubok ni Pedro na gawin din ito, dagdagan po ang aming pananampalataya upang lumabas ng bangka kapag tinawag mo kami. Tulungan mo kaming ituon ang aming mga mata sa iyo kaysa sa mga alon sa paligid namin. Naway magtiwala kami sa iyong kapangyarihan na iligtas kami at sambahin ka bilang tunay na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.